December 2, 2017, mag-aalas 5 ng hapon. Isang tawag ang natanggap ng Pasay Police Station. Ang naturang tawag ay mula sa isang traffic enforcer at ayon sa kanya, isang bangkay ang nakita niyang nakabalot ng kumot at car matting sa gilid ng South Luzon Expressway malapit sa Cabuyao exit. Sa kanyang palagay raw ay may ilang araw na doon ang nasabing bangkay dahil nangangamoy na ito. Nooy nagmamadaling tinungo ng mga pulis ang lugar upang magsagawa ng investigasyon. Pagdating nila sa sinabing lugar ng caller, dito na tumambad sa kanila ang sinasabing bangkay at nooy napag-alaman nilang isa palang babae ang biktima. Nakasuot ng maong na shorts at pulang pang-itaas ang babae at may tama ito ng baril sa mukha. Tansya ng mga pulis na nasa 2 hanggang 3 araw na itong naroon base sa nakita nilang kondisyon ng kanyang bangkay. Ang tanong, sino ang babaeng ito? Bakit niya sinapit ang ganoong kalunos-lunos na pagpaslang? Sino ang responsable sa kanyang pagkamatay? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng pagpaslang sa babae sa SLEX. Sa inisyal na investigasyong isinagawa ng mga pulis, napag-alaman nilang ang naturang babae ay si Clarissa Lynn Lizardo o mas kilala sa pangalang Isay, na noon ay tinatayang nasa 22 taong gulang pa lamang. Kasabay nito, isang napakasamang balita ang natanggap ng pamilya ni Isay mula mismo sa kapatid ni JR. At ayon dito, natagpuan si Isay sa gilid ng expressway sa SLEX at ito'y wala ng buhay. Dahil dito, agad silang nakipag-ugnayan sa mga otoridad upang kilalanin kung ito nga ay si Isay. Pagkakita pa lamang ni Catherine, kapatid ni Isay sa bangkay na nakatuwad, alam agad niyang si Isay nga iyon. Napakasakit para sa kanyang makita ang sariling kapatid na ganoon kabigat ang sinapit. Base sa kwento ni Catherine, maagang napalaot sa seryosong relasyon si Isay na nooy nasa 5 taon na ang nagkakalipas. 16 anyos pa lamang daw noon ang kanyang kapatid nang makisama na ito sa kanyang nobyo. Hindi na raw ito napigil ng kanyang mga magulang, lalo na nang magkaroon na si Isay ng 2 anak sa kanyang kinakasama. Masaya naman daw ang kanyang kapatid sa pinili nitong buhay na akala nila ay magtatagal. Hanggang sa naging masalimuot ang kanilang pagsasama at unti-unti itong nagkalamat. Si Isay raw ang nakipaghiwalay sa live-in partner nito matapos ang 4 na taong pagsasama. Mula daw noon, itinuon na lamang ni Isay ang kanyang atensyon sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng 1 taon mula nang makipaghiwalay sa dating kinakasama, muli raw umibig ang kanyang kapatid nang magkamabutihan sila ni Alfredo Torres Jr. o mas kilala sa pangalang JR. Dati na raw kakilala ni Isay si JR na ninong pa nga ng kanyang anak. Madalas na raw itong magpunta dati sa bahay nila Isay noong nagsasama pa sila ng dati niyang ka-live-in. Hindi rin daw inasahan ng pamilya Lizardo na magiging karelasyon ito ni Isay, kaya't ito'y mariing tinutulan ng kanilang ama. Hindi raw nila gusto ang nababalitaan nila tungkol kay JR, kaya pilit nilang pinapaiwas ang kanyang kapatid sa lalaking ito. Base sa mga napansin ni Catherine, nagbago raw ang ugali ng kanyang kapatid mula nang makisama ito kay JR. Bihira rin daw itong magpakita sa kanila, kaya hindi rin nila ito madalas na nakakausap. Hindi raw kasi ito pinapayagan ni JR na lumabas. At nagagawa lamang ito ni Isay kung aalis si JR. Wala silang kamalay-malay na noon ay dinadanas na ni Isay ang matinding kalupitan mula kay JR. Noon nga'y halos 1 buong buwan ng Nobyembre nilang hindi nakita si Isay hanggang sa noong ika-28 ng Nobyembre taong 2017 nabigla raw si Catherine nang minsang magpakita sa kanya si Isay na umiiyak at napakaraming pasa sa mukha at sa kanyang braso.
Ayon kay Isay, nais na niyang hiwalayan si JR pero hindi niya alam kung paano niya ito gagawin dahil ayaw daw siya nitong palabasin ng kanilang bahay. Nagagalit daw ito ng walang dahilan dahil sa labis na pagsiselos. Pinagbawalan din daw nito si Isay na gumamit ng cellphone kaya hindi niya maipaalam sa kanyang pamilya ang tunay niyang kalagayan. Dito na nga nabahala ang kapatid at mga magulang ni Isay dahil sa revelasyon nito tungkol sa masalimuot nitong relasyon kay JR. Naging realidad ang pangambang ito ng pamilya ni Isay nang matagpuan ang kanyang bangkay sa South Luzon Expressway na nakabalot ng car matting at bedsheet. Paano nga ba humantong si Isay sa ganitong trahedya at ano ang kinalaman ni JR sa kanyang pagkamatay? Dahil sa mga impormasyong ibinigay ng kapatid ni Isay na si Catherine, malaki ang posibilidad na may kinalaman si JR sa pagpatay kay Isay, kaya naman mabilis silang kumilos upang imbitahan si JR at tanungin tungkol sa kaso. Madali namang napasakamay ng mga pulis ang suspect na si JR nang madakip nila ito malapit sa Cabuyao exit sa Laguna kung saan binalikan nito ang nasirang sasakyan na inabandono nila madaling araw nang itapo nila ang bangkay ni Isay. Kasama niya si Gabriel Repasa, isang mekaniko, para ayusin sana ang sasakyan. Kusa namang sumama si JR sa mga pulis at pati mekaniko ay dawit din sa pag-aresto, kaya kapwa sila dinala sa presinto. Pag-amin ng suspect, aksidente ang naganap gabi ng November 28, 2017 at ganito ang bersyon ng kanyang kwento. Ayon kay JR, nagtatalo sila ni Isay gabi ng November 28, 2017 sa loob ng kanilang silid pero hindi na niya idinetalye kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Ang pagtatalong ito raw ay nauwi sa pangaagaw nito ng baril kay JR kaya sa gitna ng agawan nila ay aksidente itong pumutok at tinamaan si Isay sa mukha na siya nitong ikinasawi. Dala raw ng matinding takot, hindi raw niya ginalaw ang bangkay ni Isay sa loob ng 2 araw at hinayaan lamang niya ito sa kanilang silid. Pati raw niyang malaking kaso ang kanyang harapin kaya nag-isip raw siya kung ano ang kanyang gagawin. Ganun pa man, paulit-ulit niyang sinabing hindi niya ito sinadya at mahal na mahal daw niya si Isay. Pagkalipas ng 2 araw, nag-umpisa na raw mangamoy ang bangkay kaya nagdesisyon si JR na kailangan na niyang iligpit ang bangkay ni Isay. Pag-amin pa ni JR, nagpatulong siya sa 4 niyang kaibigan para maidispatcha si Isay. Noon din ay pinangalanan ni JR ang 4 na kaibigang hiningan niya ng tulong. Sila ay sina Melvin Astorga, Russell Torres, Buboy V at Danilo Flores. Dahil sa revelasyong ito ng prime suspect, naghanap ang mga investigador ng mga ebidensyang magdidiin sa suspect at sa mga kasabwat nito. Tinunton ng mga pulis ang mga galaw ng biktima at ng mga suspect sa pamamagitan ng mga CCTV footage na kanilang nakalap. November 28, 2017, nakita pa si Isay na naglalakad patungo sa bahay ni JR sa Barangay 186, Pasay City. Matatandaang noong araw na iyon, nagtungo ito sa kanyang kapatid upang isiwalat ang tunay niyang kalagayan sa piling ng kinakasama. Walang kamalay-malay ang kanyang pamilya na sa gabing ito rin sasapitin ni Isay ang malagim niyang kamatayan sa kamay ng lalaking kanyang minahal at pinagkatiwalaan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita naman sa CCTV footage ang 4 na kalalakihan na patungo sa bahay ni JR. Ang 4 na lalaking ito ang tumulong kay JR na ikarga sa kotse ang bangkay ni Isay na balak sana ni JR na ibaon sa Laguna. Pero sa patuloy na pagtutok ng mga investigador, napagalaman nilang nasiraan ang sasakyan sa South Luzon Expressway habang binabaybay ang kanilang destinasyon. Nakita pa sa CCTV na itinutulak ng grupo ang kotse sa isang gasolinahan at sa gilid ng expressway, nagdesisyon ng grupong doon na ibaba ang bangkay ni Isay at itapon nila ito sa madamong bahagi sa gilid ng kalsada. Nakabalot ito ng bedsheet at car matting. December 2, 2017, bandang 5:00 ng hapon,
Nasa kasagsagan ng kanyang trabaho ang isang traffic enforcer nang mapansin niya ang isang tumpok na inakala niyang basura sa gilid ng expressway malapit sa Cabuyao exit sa Laguna. Dahan-dahan niya itong nilapitan at hindi pa man siya nakakalapit ng sagad ay amoy na niya ang mabahong amoy na tila nabubulok na patay na hayop. Ganun pa man, dala ng matinding kuryosidad, sinilip niya ang laman ng loob at dito na nga niya nakita na bangkay pala ng tao ang kanyang nadiskubre. Dito na nga niya ipinagbigay alam sa mga pulis ang kanyang natagpuan. Samantala, kusang sumuko ang 4 na kasabwat ni JR sa pagdispatcha ng bangkay ni Isay. Pero depensa nila na tinakot sila ni JR na papatayin sila nito kung hindi nila ito tutulungang iligpit ang bangkay ni Isay, kaya wala raw silang nagawa kundi sumunod. Ayon naman sa sinumpaang salaysay ng mekaniko na si Gabriel Repasa, wala siyang kinalaman sa kaso at hindi rin siya kasama sa pagdispatcha ng bangkay ng biktima. Isinama lamang daw siya ni JR para kumpunihin ang kotse at ma-drive nila ito pabalik. Malinis daw ang kanyang konsensya at wala raw sa hinagap niya na ginamit pala ang kotse sa isang karumal-tumal na krimen. Sa patuloy na investigasyon sa kaso, binalikan ng mga pulis ang bahay ng prime suspect na si JR sa barangay 187 Pasay City kung saan naganap ang pagpaslang kay Isay. Dito nakita pa ng mga pulis ang mga bakas ng dugo ng biktima na hindi na nakuhang linisin ng suspect at ang basyo ng bala ng kalibre 45 baril at isang granada. Dito mas lalong lumakas ang ebidensya laban sa suspect bukod pa sa direktang pag-amin nito sa pagpatay kay Isay. Ang mekaniko na kasama ni JR nang balikan ng nasirang sasakyan ay napatunayang walang kinalaman sa kaso at nagkataon lamang na hiningi ni JR ang kanyang serbisyo para kumpunihin ang sasakyan kaya pinalaya ito ng mga pulis. Samantala, hindi tumigil ang pamilya ni Isay na mabigyan ng katarungan ang kanyang pagkamatay. Hindi raw makatao ang ginawa nito kay Isay na pinatay na nga ay itinapon pang parang basura. Sa ngayon ay kasalukuyan ng naghihimas ng reha si Alfredo Torres Jr. kasama ang 4 niyang mga kasabwat. Kapatawaran ang hinihiling nito sa pamilyang naulila ni Isay. Hindi raw niya ito sinasadyang mapatay at mahal na mahal daw niya ito. Pero ayon sa pamilya ng biktima, walang kapatawaran ang ginawa nito kay Isay at bahala na ang batas na magparusa sa kanya at sa kanyang mga kasama. Minsan pang pinatunayan sa kasong ito na hindi dapat baliwalain ang payo ng ating mga magulang dahil madalas na ito ay para sa ating kabutihan. Pagkaisiping mabuti ang bawat desisyong gagawin sapagkat ang desisyong ito ang magdidikta ng ating kapalaran sa darating na kinabukasan. Maging matalino sa pagpili ng ating kakasamahin sa buhay at huwag laging puso ang ating pairalin para makaiwas sa ganito kapait na kapalaran. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli.